Ang kasaysayan ng mga aswang sa Iloilo. Isang kwentong puno ng takot at misteryo. Sa malalawak na kapatagan, sa matatayog na bundok at sa malalalim na gubat ng probinsya ng Iloilo, may isang kwentong pasan-pasan na. Isang kwentong hindi lang basta kwento, kundi katotohanang kinatatakutan ng bawat isa. Sinasabi ng matatanda na bago pa man dumating ang mga dayuhan, bago pa mapabutaman, bago ko man maitayo ang mga malalaking gusali, ay naninirahan na dito ang mga nilalang na hindi tao at hindi rin hayop. Sila ay ang mga aswang. Pause. 3 seconds. Sa liwanag ng araw, sila ay ordinaryong tao lamang. Makikita mo sila sa palengke, nakikipagtawaran. Makikita mo sila sa simbahan, nagdarasal na parang banal. Makikita mo sila sa mga pista, nakikipagsayawan at tumatawa. Wala kang makikitang kakaiba sa kanilang itsura. Puti ang balat, maayos manamit at mamababait kung makitungo. Sila ang iyong mga kapitbahay. Sila ang iyong mga kaibigan. Sila ang iyong pamilya. Ngunit, hindi mo alam na sa likod ng mga ngiting iyan ay may nakatagong ngipin na matatalim. At sa likod ng mga matang iyan ay may apoy na nagbabaga na uhaw sa dugo. Dumadaan ang mga oras. Unti-unting lumulubog ang araw sa kanluran. Nagiging kulay ube at pula ang langit. At pagkatapos, dumating ang dilim. Ang madilim at walang kiling na gabi. Ito na ang oras nila. Ito na ang panahon kung kailan nagtatapos ang pagiging tao at nagsisimula ang pagiging halimaw. Krak, puk-pok. Maririnig mo ang pagbitak ng mga buto. Ang tunog ng kalansing na parang bakal na gumuguguhong. Ang kanilang mga kalamnan ay umiinit. Ang kanilang balat ay tumitigas na parang kaliskise. Biglang tutubo ang malalaki, maitim at mabibigat na pakpak na kayang humampas ng hangin na kay lakas. Lalabas ang matatalim na kuko na mahahaba at madudumi. At ang kanilang mga mata magiging kulay dugo at maniningning sa dilim. Wapak, wapak, hahatiin nila ang kanilang katawan. Iiwan nila ang ibabang bahagi sa ilalim ng lupa o kaya naman ay itatago sa loob ng kanilang mga bahay. At ang itaas na bahagi, ang ulo, dibdib at mga kamay, ay aangat sa ere. Lilipad sila ng napakataas. Lilipad sila ng napakabilis. Mabilis pa sa kidlat. Tahimik pa sa anino. Sila ay naglalakbay sa ibang mga bayan, naghahanap ng masasarap na kainin. At alam nyo ba kung ano ang paborito nilang pagkain? Ang laman loob ng tao, ang dugo ng mga sanggol, at ang buhay ng mga maliliit na bata at mga buntis na kababaihan. Sila ay lumalapit sa bubong ng mga bahay. Tahimik, sobrang tahimik. At doon, ilalabas nila ang kanilang pinakakinatatakutan na sandata. Isang dila na napakahaba, napakanipis at napakaitim. Parang lubid na makunat, parang ahas na dumudulas. Dahan-dahan, ipapasok ito nila sa butas ng dingding o kaya naman ay sa siwang ng bubong. Shhh! Dadaan ito ng walang ingay at kapag narating na ang natutulog na biktima, dudikit ito sa tiyan ng buntis o kaya naman sa leeg ng bata at sisipsipin. Sisipsipin nila ang buhay, sisipsipin nila ang dugo, hanggang sa mawalan ng kulay ang biktima, hanggang sa maging balat at buto na lang ito. May isang lihim na paraan para malaman mo
kung sila ay nasa paligid. Pakinggan niyo po itong mabuti. Kapag gabi na at tahimik ang paligid at biglang maririnig mo ang tunog na tik, tik, tik. Kung ang tunog ay mahina at parang malayo, huwag kang huminga. Huwag kang gagalaw dahil iyon ay ibig sabihin. Nasa ibabaw mo na sila, silip na sila sa iyo. Pero kung ang tunog ay malakas at parang nasa tabi lang, buti ka pa, malayo pa sila. May pag-asa ka pang tumakbo. Maraming paraan ang mga tao para protektahan ang kanilang sarili. Naglalagay sila ng asin sa pintuan. Naglalagay sila ng bawang sa bintana. Nagsasabit sila ng walis tambo para hindi sila makalapit. At gumagamit sila ng tubig na pinaglagyan ng buntot ng pagi upang sila ay masunog. Ngunit kahit ganun, kahit anong ingat, may mga pagkakataong hindi natin sila matatakasan. Sila ay matatalino, sila ay mapagmasid, at sila ay walang awa. Sinasabing may mga pamilya dito sa Iloilo na ang lahi ay galing sa mga aswang. Ipinapasa nila ang kapangyarihan at ang sumpa mula sa magulang papunta sa anak. Bawat henerasyon, bawat taon, patuloy ang kanilang pamamayani sa dilim. At ngayon, habang binabasa ko ang kwentong ito, tumingin ka sa iyong paligid. Tingnan mo ang iyong mga kaibigan. Tingnan mo ang iyong pamilya. Sigurado ka ba na tao sila? Sigurado ka ba na hindi sila nagbabago pagpatak ng 12:00? Dahil dito sa Iloilo, ang dilim ay hindi lang kawalan ng liwanag. Ang dilim ay may mata. Ang dilim ay may ngipin. At ang dilim ay gutom. Kaya kapag gabi na, isara mo ang iyong pinto. Ilak mo ng maigi. At huwag na huwag kang titingala sa langit. Baka may nakatingin na pala sa iyo at naghihintay ng tamang oras para sumalakay. Tik, 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 wakas.